example sa Pilipino na magaling ang sistema na ay magandang hapon po. Ito po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at ito po yung ating programa sa ngayon pagpatuloy para sa aking adhikain ng pagbigay lang tayo ng mga pag-opinyon, balita o kuro-kuro sa pamamagitan ng pagbibigay ng kung anong balita at pag-explain kung ano ba talaga ang ikwento sa likod ng mga balitang ito. So sa ngayon po ay bago ko talakayin ang aking isisiwalat sa ngayon, nais ko muna banggitin sa inyo ang aking gagawin ay patungkol sa isang pangyayari sa Amerika na nangangarap ako na sana ay ganito rin ang mangyari sa Pilipinas. Ano po yun? Ang aking sinasabi po ay yung jury trial. Ano ang meron jury trial? Sa Amerika po, na-convict, sentensyado po si President Trump. Akalain mo naman, presidente kinukonvict ng korte sa Amerika. Ganon po kaganda sa Amerika. Ay wala sa Pilipinas. Kapag sa Pilipinas naman, kapag senador ka, marami kang pera, ay mananalo ka pa sa kaso mo. So kagaya nitong kay Bong Revilla, sa totoo lang, without offensement, ang akin talagang opinion, nabasa ko po yung desisyon ng Sandigan Bayan, ay guilty talaga si Bong Revilla. Kaya lang, itong ibang mga justice na nagsintensya sa kanya ay sinasabi na hindi daw siya guilty dahil daw kulang ang ebidensya para sabihin na siya ay nagnakaw. Isa pa na pangyayari, alam mo, gidiscuss ko lang konti kay Bong Revilla na kaso. Sa kaso po ni Bong Revilla, kung bakit po siya na absuelto, ipaliwanag ko kung ano para maintindihan naman ng Pilipinas at Pilipino. Ganito po yun. Ang mga ebidensya po na sinumiti laban kay Bong Revilla ay ganito. Number 1, ipinakita po yung ang kanyang mga sulat na siya ay sumulat sa tinatawag na mga ahensya ng pamahalaan na siya sanang mag-implementar o mag-execute kung tawagin sa actual term, sa legal term, sa magpapatupad ng kanyang tinatawag na budget sa kanyang bilang senador na kung tatawagin noon ay PDAF. Ano ibig sabihin PDAF? Priority Development Assistance Fund. Okay. So bago ang lahat, sasabihin ko muna kung ano ba yung Priority Development Assistance Fund. Ang Priority Development Assistance Fund po, para sa kaalaman ng lahat, para maintindihan nyo kung gaano gumastos yung ating mga senador, mga congressman. Ang senador at congressman, pare-pareho lang style pagdating sa pera. Gumawa po sila noon ng batas, mga 2012 ito. Gumawa sila ng batas noon ng mga kongreso na kung saan maglalaan sila ng pondo. Sa kada congressman po ay 70 million. Tapos sa kada senador ay 200 million. Kada taon yun, O ibig sabihin, kung 3 taon manilbihan ang congressman, ang kanyang pondo ay 70 times 3, 210 million. At kung senador naman, sa 3 taon, ang kanyang pondo ay 600 million. Paano po yan nilalagay? Ang problema sa pagsasagawa ng budget, gaya ng narinig nyo, budget para kay Sara, parang ganoon din yun. Sila binigyan ng budget. Okay, sa kada senador, binibigyan sila ng kapangyarihan na sila ang mamimili kung saan igagasta ang kanilang budget. Kagaya kay Bong Revilla, si Jigo Estrada, si Juan Ponce Enrile, lahat yun pati si Miriam Santiago, pati si Frank Trilon, si Mayor Lane, nung araw, si Joker Arroyo,
Sa totoo lang si Panfilo Lacson, 2 senador lang ang alam ko na hindi gumamit ng pondo na yan. Sino? Si Panfilo Lacson, in fairness to him, at saka si Mayor Alfredo Lim, no? Naging senador si Mayor Lim. So, sila lang po ang hindi gumamit ng kanilang pondo. Pero kahit hindi nila ginamit, nakalaan pa rin at any given time, pwede nilang gamitin. Pero hindi nila ginamit. Hanggat sa si Lacson, matapos ang 2 term niya, 12 years, ay hindi siya gumamit ni minsan ng kanyang tinatawag na PDAF. 200 million kada taon. Tapos si Mayor Lim naman, alam mo, si Mayor Lim kakaibang klase. 3 taon na siya ng senador. Nag-resign pagka-senador. Hindi niya ginagamit ang kanyang PDAF. Ang ginawa niya, pagtapos mag-resign, tumakbong mayor. Mas gusto niya maging mayor ng Maynila. So sa tingin niya, mas malaki ang prestihiyo o prestige ng pagiging mayor ng Maynila kaysa pagiging senador. So nevertheless, ang nangyari sa mga 200 million na mga senador ay sila magsasabi kung kanino, kung saan gagastusin at kanino ibibigay ang pera. Sa kaso naman ni Bong Revilla, si Jigo Estrada, tsaka si Enrile, sumulat sila sa mga ahensya ng pamahalaan na ibigay ang pera sa kay Janet Napoles at bahala na si Janet Napoles magpapatupad. So paano pinatupad ni Janet Napoles? Pinatupad po ni Janet Napoles iyan sa pamamagitan po ng kunwari mamimigay ng ayuda. At sa ibang pagkakataon, ginawa niya kunwari bumibili ng mga materyales, mga gagamitin sa bukid, kagaya ng mga makinarya, kagaya ng mga tinatawag na araro. O kung wala namang araro na sa ngayon. Ang ginagamit na ngayon, yung mga kagaya ng kubuta, mga tractors. Okay. At saka, ang ginagawa ni Napoles, imbento lang po lahat. Kunwari lang lahat na may tumanggap. Kunwari na may tumanggap ng ayuda. Kasi kung minsan, binibigay, actually hindi lang minsan, sa kadalasan, binibigay ng mga senador at congressman ang kanilang PDAF sa pamamagitan kunwari ng ayuda. Pero lahat po ng mga papel na sinumiti ni Janet Napoles, pinapalabas niya na sa mga taong ito napunta yung pera. Sa katotohanan ng buhay po, mga fake lahat yun, fake news lahat yun. At hindi po yan totoo. So ngayon, kung hindi po totoo yan, ibig sabihin po, niluko nila ang bayan. So ngayon, kung titingnan mo, ang budget ng isang senador sa kada taon ay 200 million. So ngayon, sa loob ng 6 na taon, umaabot yan ng, kasi 6 na taon yan, so 1.2 billion. No? 5 times 2 is 1 billion, plus 1.2 billion ang sinayang natin sa bawat senador na gumagasta. Okay? So ngayon, yan ang nangyari sa ginawa ni Bong Revilla. Sinulatan niya ang mga ahensya, may instruction na ibibigay kay Janet Napoles. Si Janet Napoles naman, kagaya kay nangyari sa kay Jinggoy, sa kay Estrada, kay Enrile, ay hahatiin niya ang pera na natanggap at ibibigay niya kay Jinggoy o kay Bong o kay Enrile. Ang kalahati naman, ibubulsa ni Janet Napoles at doon niya kukunin pambayad sa ahensya na naglipat ng pera. At ibayad niya sa mga opisyal na yan. At ibayad niya rin sa mga taong ginamit niya na pagsasagawa ng mga peking resibo. Yan po ang sitwasyon. So ngayon, nakasuhan silang 3. Paano po na absuelto si Bong Revilla? Ganito po. Ang ebidensyang sinumiti kay Bong Revilla ay yung mga papel na sulat niya papunta sa mga ahensya na nag-uutos na ibigay kay Janet Napoles yung pera. At ano ngayon ang ginawa? Ang depensa naman ni Bong Revilla, sinasabi niya na fake, hindi niya perma yun. Kung hindi niya perma yun, kanino yun? Ngayon, kung hindi niya perma yun, bakit po nangyari sa napakarami-raming proyekto? So actually, ang ikaso sa kanya, 124 million lamang. So, ibig sabihin, umabot sa 124 million na
pumayag siya na peke kasi unang-una, mayroon naman tinatawag na commission on audit at sinusulatan siya, tinatanong, pirma mo ba ito? Natawagan ang pansin mo sa mga pangyayari na gano'n at hindi ka man lang nagsabi na hindi fake, na fake yun. So ngayon, ibig sabihin, totoong pirma yun. So ngayon, paano mo nasabi na papasok ngayon yung fake na mga pirma sa usapin na ang pinag-usapan natin ay daang milyon. So ganun po kaklase. So ngayon, may ebidensya na sinabi niya fake at dinagdag na ebidensya naman ni Bong, mayroong NBI examination na fake na daw. Okay. Next na ebidensya sinumiti laban kay Bong. Yung AMLAC na report na naglalabas, bistado ang mga bank accounts niya at saka ni Lani at saka mga anak niya na sa tuwing period na makapagbigay ng pera si Janet Napoles na naglabas ng pera, ay siya naman ilang araw lang o on the same day, may nagdeposito sa mga bank accounts ni Bong Revilla, ni Lani Revilla, at saka ng kanyang mga anak. Yan ba ang pangalawang ebidensya? So, ibig sabihin, millions ang dineposito. Saan ba nanggaling yun? Bakit almost at the same time na nakatanggap siya ng pera mula kay Janet Napoles at nagkakaroon na yung deposito rin ang kanyang bank accounts? Number 3, ang isa pang ebidensya na nilatag laban sa kanya ay si Ben Harloy mismo nagtumistigo na siya nagpo-process ng mga papel. Lahat-lahat. Siyempre si Janet Napoles hindi magtitistigo pabor sa laban sa kanya. Kasi pareho silang akusado. So nevertheless, sa ganung mga sitwasyon, sinabi ni Justice Geraldine Faith Ekong na kulang daw ang ebidensya. At wala raw nakitang ebidensya na direkta na nagsasabi na natanggap ni Bong Revilla. So ibig sabihin, gusto niya palabasin ni Bong Revilla ay ang kanyang chief of staff daw na si Attorney Richard Cambe ang namiki ng kanyang perma. Para pa kay unang-una hanggang ngayon, mahirap pa rin pamilya ni Richard Cambe. Namatay na yung Richard Cambe kasi siya po ang sinintensya ng plunder imbis na si Bong Revilla. So si Richard Cambe namatay na lamang po sa loob ng bilibid na na-COVID daw kuno. O baka naman, suspect ko, kasi umapila siya, ang suspect ko dyan, pinatay ni Bantag. Kasi si Bantag ang hari ng bilibid nung panahon na yun. Suspect ko lang naman to na pinapatay si Richard Cambe sa loob ng bilibid para hindi makapagsalita kung ano talaga ang totoo. Okay? Iyan po ang sistema ng katarungan sa atin. Nagbabase na lamang sa desisyon ng judge na yan. Alam mo, sa Sandigan Bayan, 5 judge. Si Geraldine Faith Ekong, absuelto daw si Bong. Yung kasama niyang 2, absuelto daw. Pero yung 2 iba ay sentensyado, convicted. So sino sa 5 judge sabi na totoo? Kung ako tanungin mo, nagsasabi na totoo yung 2 judge na nagsasabi, nagme-maintain na guilty si Bong Revilla. Dapat sana ginamit ng ating kung ang ating korte ay jury trial kagaya sa Amerika, ay masisintensyan yan si Bong Revilla. Bakit po? Kahit wala mang dokumento, ang problema kasi sa justice natin sistema ngayon, naghahanap ng dokumento. Tanong ko, bakit pa kayo naging judge kung dokumento lamang ang pagbabasihan ng desisyon ninyo? Pwede ng janitor magdesisyon kung dokumento lamang basihan. Sasabihin, ay may resibo, o di, sentensyado ka. Ganun lang ako kasimple yan. Pero ang judge po, sana ang original judge ay ginawa ng Diyos yan para maging matalino ang tao sa pagbibigay ng husga na kahit kulang ang ebidensya. Kaya tinawag natin na wise man si Haring Solomon. Kasi nagkapag-desisyon si Haring Solomon na walang dokumento. Ang usapin sa kaso naman ni Haring Solomon, may 2 babae na
nag-claim na sila pareho ang nanay ng isang bata. Siyempre, alam naman natin, sa katotohanan ng buhay o sa experience of mankind, ay isa lang ang pwede na maging nanay ng kahit sino man. So ang tanong, sabi ng isang babae, ako po ang nanay ng anak ng batang yan, kaya ibigay mo sa akin ang anak. Sabi naman ng isang babae, ako po ang nanay ng batang yan, kaya ibigay mo sa akin ang anak. Na problema si Haring Solomon. Kwento ito sa Biblia. So sinasabi, o sige, ganito na lang gagawin ko, sabi ni Haring Solomon. Wala siyang dokumento, walang birth certificate. Nung araw, wala namang birth certificate. O, wala namang census nung araw. Wala namang PSA nung araw, NSO. O ngayon, ang nangyari, ginawa ni Haring Solomon, o sige, hahatiin ko lang katawan ng bata sa gitna. Yung isa, ibibigay ko sa iyo, babae. Yung isa, ikaw naman babae, kunin mo. So ngayon, ang nangyari, yung isang babae, nagsabi ko, Haring Solomon, huwag mo na po hatiin. Hari-ano na, bahala na, ibigay mo na lang sa kanya. Ayoko patayin ang anak ko. Yun ang nabigay ng matalinong husga kay Haring Solomon. So kahit walang dokumento, nagdesisyon siya, ito po ang aking husga. Ikaw na nagparaya na huwag patayin ng bata, ikaw ang totoong ina. Sapagkat wala pong totoong nanay ang gustong patayin ang kanyang anak. Ganun po. So ngayon, balik tayo kay Bougainvillea. Ano ang mailalagay natin, maipapalagay natin? Ibabase natin sa tamang kaugalian ng tao. Sasabihin, wala pong senador ang papayag na pipikiin ang kanyang pirma sa loob ng 6 na taon. Tama? O bakit po Mike si Bong? Ibig sabihin, guilty po si Bong. Pasensya ka na, Bong. Magkaibigan tayo pero pasensya ka na. I cannot just conscience or stomach what happened. Yun lang. Tapos ng usapan. At bakit hindi yumaman si Attorney Richard Camby kung sa kanya napunta? Pipikiin yan ni Attorney Richard Camby ang pirma mo kung tumatanggap siya ng benepisyo mula sa transaksyon. Ang katotohanan sa testimonya na inaipresenta, sinabi ni Janet Napoles at ng kanyang mga batos na ang pera na binibigay na para kay Bougainvillea ay inabot nila lahat kay Arman Camby. Kay Arman Camby, kay Richard Camby. Banggit ako ng Arman Camby. Sino ba si Arman Camby? By the way, si Arman Camby po, isa siya sa 2 reporter namin sa People's Tonight na nung naging abogado na ako, ay napa-absuelto ko sa libel. Okay? So anyway, ganun lang. So ngayon, pupunta tayo kay Jinggoy. Sa kaso naman po ni Jinggoy, ang testimonya laban sa kanya, ang ebidensya laban sa kanya, may sulat siya na binigay sa ahensya na nagbibigay ng utos na ibigay kay Janet Napoles ang budget niya. At bahala na si Janet Napoles ang magpapatakbo at magpapatupad. So ngayon, si Janet Napoles naman, bago niya nakilala, bago nagkaroon ng transaksyon, kailangan niya muna ng malapit na tao kay Jinggoy Estrada para pumayag siya sa ginusto niyang diskarte. Ang naging tulay, si Ruby Tuason. Sino si Ruby Tuason? Si Ruby Tuason po ay appointment secretary ni ERAP, nung presidente si ERAP. Kaya, ganun kalapit din si Jinggoy kay Ruby Tuason. So ngayon, kinausap ni Ruby Tuason, si Jinggoy pumayag sa ganung sitwasyon at si Ruby Tuason pa ang nagbigay, nag-abot kay Jinggoy ng pera na kukunin sa bawat transaksyon. At kung matandaan ninyo, nagsalita pa, nagiging whistleblower, ito si Ruby Tuason. At tumistigo siya na mismo sa opisina ni Jinggoy sa Senado, inabot niya yung pera kay Jinggoy. Ngayon, iyan pong unang testigo, pinresenta laban kay Jinggoy. Next, sino ba si Ruby Tuason para paniwalaan natin? Number 1, appointment secretary siya ni ERAP. At alam niyo naman si ERAP ay tatay ni Jinggoy. Okay? So ngayon, ano pa ang meron kay Ruby Tuason na dapat bigyan natin ng totoong o tudong paniniwala?
Si Robert Watson po ay siya, bago siya lumabas, bago siya tumistigo, na umamin siya na siya ang nangungumisyon sa kaso ni Jinggoy at saka sa kaso ni Enrile. Sa kaso naman ni Jinggoy at saka sa kaso ni Enrile, para mapaniwalaan na totoong sinabi niya, kusang loob na sinauli ni Robert Watson ang 40 million na kinita niya. Sinauli niya sa gobyerno. Tanong, ito, papasok ngayon ang wisdom ni Solomon. May tao bang magbabalik ng 40 million kung magsasabi lamang siya ng nakasinungalingan na yung 40 million ay kinuha niya bilang komisyon kay Jinggoy Estrada na transaction at kay Enrile? Pag pinasok po ang ideya ni Haring Solomon na walang nanay ang gustong magpapatol ng kanyang anak, iyan si Robert Watson, walang tao na magbibigay ng 40 million para lamang magsisinungaling. So gets nyo nang ibig sabihin? Hindi pwede na yung ating sistema ng katarungan na nakabase lamang sa dokumento. Kasi kung dokumento lang, marami pong matatalino na mga kawatan sa gobyerno ay hindi magbibigay ng ebidensya. Maraming bumibili ng bahay na nakapangalan sa ibang tao na hindi man lang niya kamag-anak. Maraming bumibili po ng mga sasakyan na nakapangalan sa ibang tao. Marami pong lahat ng mga pera na dinideposito sa pangalan ng iba, kundi sa pangalan niya. At marami pong mga politiko na hindi na nagdideposito sa bangko, bumibili na lang ng sariling vault at doon nilalagay ang pera sapagkat iniiwasan talaga nila na ma-record ng AMLAC ang kanilang deposito sa bangko. So, dapat sa ngalan yan, dapat gamitin natin ang level na paghuhusga sa gamit ng utak o katalinuhan ni Haring Solomon. Because of that, paano naman ang kaso ni Jinggoy? Paano siya naabsulto? Naabsulto si Jinggoy sapagkat napatunayan na yung pera na nanggaling sa PDAP ni Jinggoy ay ibinigay number 1 kay Pauline Therese Labayen. Sino si Pauline Therese Labayen? Si Pauline Therese Labayen po ay Chief of Staff din ni Jinggoy o di kaya appointment secretary ni Jinggoy. Pero ang problema kay Therese Labayen, kasama din siya sa kinasuhan, hindi siya nahuli hanggang ngayon. Ang isang pagtao na binigyan kuno ng pera galing kay Janet Napoles ay si Juan Nang. Sino si Juan Nang? Hindi natin alam kung sino si Juan Nang hanggang ngayon. So ngayon, ano ang, dali lang na-echo daw. Okay, sino si Juan Nang? Si Juan Nang po ay inimbento na pangalan. Ngayon, para malaman mo kung sino si Juan Nang, makikita mo dyan sa mga cheque na China Bank. Ang sulat kamay ni Juan Nang ay kaparihan din ng sulat kamay ni Jinggoy Estrada. So doon ko na ibinigay ibang pera. Kaya, sa galing na mga magnanakaw, ay wala kang ebidensya makikita na magpapatunay na sa kanila mismo din pumunta yung pera. So kung ganon, dokumento lamang kayo ay walang mangyari sa buhay ng Pilipino. Ano ba, bakit ba kayo naging judge dyan? Kung puro dokumento lang basihan nyo. I-ultimo, janitor, alam na kapag may resibo. Ang usapin, nakabayad ka ba o hindi? May resibo pa ako. O tapos, pero kaya kayo naging judge, nireserba kayo sa sitwasyon na kulang-kulang ang ebidensya. Kaya nga may kaso kasi kulang-kulang ebidensya. Yung mga magnanakaw, ayaw aminin. Yung mga may utang, ayaw umamin na may utang. Ganun po yung kanyan. Yan ang mas mataas na isip ng mga totoong abogado na magiging totoong maging judge. Okay? So ngayon, marami tayong abogado dito. Panay dokumento lang. Kung ganun ang kaisipan nyo, hanggang dokumento lang kayo, well, you are not prepared. You are not made by God to become a lawyer of great wisdom. Yan lang masasabi ko. Dapat ginagamit mo, nakalagay naman sa rules of evidence yan. Sinasabi, judicial notice of humanity. Judicial notice of mankind. Judicial notice that the sun rises from the east and
set in the West. A judicial notice that any person cannot fly. A judicial notice that a calendar is made of January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. A judicial notice that the month of October is always 31 in days. The month of September is always 30 in days. The month of November is always 30 in days. The month of December is always 31 in days. The month of February, it's either 28 or 29 days. Yan ang mga judicial notice na mga natural na bagay. Dapat doon nakabase ang magagaling na judge. Hindi lang nakabase sa dokumento. Kaya dyan po natin makikita ang wisdom ng jury system sa Amerika. Sa jury system sa Amerika, hindi sila lahat nakakanya. Depende sa kanang pagtingin kung guilty ba ang tao o hindi. Ganon din po ang nangyari kay Enrile. Kay Enrile naman, ang lahat ng pera na binigay para kay Enrile ay binigay ni Janet Napoles kay Ruby Tuason at si Ruby Tuason naman ang nagbibigay kay Gigi Reyes. Si Gigi Reyes ay chief of staff at girlfriend ni Enrile. Sa madalit sabi, walang ebidensya na maipapakita na tinanggap din Enrile ang pera. Diba sinabi ko na wala pong magagaling na magnanakaw na magbibigay ng ebidensya. Ang isa lamang na magnanakaw, nakita ko na bubo, alam mo sino? Si Erap. Bakit ko nasabi? Akalain mo ba naman pumirma pa sa Jose Velarde? Nagcheke-cheke pa? Bayad ng pagnanakaw, ichinike pa. Yan po. So binigay ko lang sa inyo yung katotohanan ng buhay. Yung kamalian ng ating bansa. Bakit magbibigay tayo ng pugay sa mga yan na hindi nyo alam na kayo iniluluko lamang? Kaya pinupugayan ko ang jury sa Amerika. Ano ba yung jury? Ang jury po ay binubuo po yun ng mga tao na pinili. Ni-raffle sa komunidad. At pag napili, mga 50, ipatawag sa Hall of Justice ng sikreto, confidential, interviewin isa-isa para malaman kung sino may kakayahan magtumingin sa mga testigo kung nagsasabi ba ng totoong testigo o hindi. Tumingin sa mga konting mga ebidensya. Kaya dito, sa kaso ni Rap, si Trump ay kinasuhan ng New York Grand Jury. Ang kinaso ng Grand Jury ng New York laban kay President Trump ay ganito. Ikaw ay sinasakdal sa kasalanang ganito. Ikaw ay ginamit mo ang iyong korporasyon sa pagpalabas kunwari na yung pera na $200,000 na ibinayad mo sa prostitute na si Stormy Daniels na isang playboy girl ay pinalabas mo na kunwari bayad sa abogado. At ang iyong kumpanya sa New York ay nagbayad kay attorney ganito na kunwari pinalabas naman ni attorney na bayad sa kanyang serbisyo. Pero napatunayan na wala namang serbisyo na ginawa si attorney. Kaya saan niya binigay? Napatunayan sa pag-transfer ng pera sa pamagitan ng investigasyon ng Federal Bureau of Investigation ay napunta kay Stormy Daniels yung pera na $200,000. So ngayon, sinintensyahan si Trump ng jury mga tao. Nang sentensyado siya, na guilty siya. Ganon po kaganda sa Amerika. Tapos kahit presidente, hindi niya kaya na bababuyin ang sistema ng katarungan. O ngayon, kung ganon, kung hindi niya kayang bababuyin ang sistema ng katarungan, ibig ba sabihin, dapat ba sundin din ng Pilipinas na ganon jury system na tayo? Tanggalin na natin ang kagaya ni Justice Geraldine Fake Ekong na nagsintensya ng absuelto si Bong Revilla? Yan, sinasabi ko lang sa inyo. Ay, nako. So, ngayon, at least, yan, naipakita ko sa inyo na si Trump, basahin ko paano sinintensyahan si Trump. Sa English ito nakasulat. At siyempre, i-translate natin sa Tagalog.
Ayun, para maniwala kayo, ilagay ko sa screen ko yung balita na sentensyado si Trump. Alam mo, presidente na siya. Na-elect na siya, 10 araw na lang mag-a-assume siya ng office of the president. Ang sentensya sa kanya ng New York Justice ay ganito. Sinintensyahan ka namin na nagkasala ka. Pero ang sentensya ay walang kaakibat na kulong. Sapagkat nirerespeto ng korte ang opisina ng presidente. Pero hindi nirerespeto ng korte ang taong nakaupo sa opisina ng presidente. Yan po ang desisyon ng judge. Okay? Basahin ko sa English at itatagalog ko. In the courtroom, sa loob ng korte, Trump and Attorney Todd Blanche. Si Attorney Todd Blanche ay yung kanyang abogado na inappoint niya na rin sa ngayon na parang Deputy Attorney General. Kung sa atin pa, Deputy Undersecretary ng Department of Justice. So, ganun yan. So, Trump and Attorney Todd Blanche could be seen via video feed sitting next to each other with 2 American flags visible behind them. So in other words, nung sinintensyahan si Trump, ay doon siya umupo sa kanyang bahay. Ang bahay niya doon sa Mar-a-Lago. Tapos naka-video lang at makikita mo sa loob ng korte, naka-video lang siya. At habang naka-video, ay binasahan siya ng sentensya. At ang sentensya ng judge ay nakabase sa findings of guilt ng jury. Kumbaga, ang judge sa Amerika ay tagabasa na lamang ng desisyon ng jury. So ngayon, pero bago siya sinintensyahan, binigyan siya ng pagkakataon ng judge na magsalita. Sabi ni Trump, na binigyan siya pagkasalita, sabi niya, this trial is a very terrible experience and a tremendous setback for New York. Ganun pagkasabi niya. Grabe daw ang experience niya. At saka ito po ay nakabigay ng masamang pangalan sa New York. Sabi niya, with all the horrible things that are going on, I got indicted for calling a legal expense. Sabi niya, sa lahat ng mga pangyayari dito na napakatindi, ay ako'y sinakdal sa pamamagitan dahil ako ay tinawag ko na legal expenses, yung legal expense. So gusto niya palabasin na hindi siya, na ang binigay niya legal expense ay hindi binayad sa prostitute na si Stormy Daniels. Yun sinabi, sa pinandigan niya pa rin, napaka-bully pa rin niya para sabihin, mag-insist na inosente pa rin siya. Pero problema, sinintensyahan siya ng jury. Ang jury po ay 12 tao ang nasintensya sa kanya. Mga tao lang ito, ordinaryo, may jeep driver, walang jeep pala doon, may truck driver, may taxi driver, may Uber driver, kung ano-ano. Okay, sabi niya ni Ram. So, tinatawag niya na fake news yung kasong hush money na binayad niya sa prostitute na si Stormy Daniels. Sabi niya, it's been a political witch hunt. It was done to damage my reputation so that I'd lose the election, and obviously that didn't work. Sabi niya, yan po ay politically motivated. Sabi niya, politika lang yan. At yan ay ginawa para sisirain ang aking reputasyon para ako'y matalo sa eleksyon. Pero hindi umubra. Yan sabi niya. Sabi niya, the fact is I'm totally innocent. I did nothing wrong. Iniinsisti pa rin ni Trump na innocent siya. So ahead of the sentencing, Prosecutor Joshua Steinglass said Trump's action in attacking the judicial system and prosecutors in this case constitutes a direct attack on the rule of law itself. So, nag-comment sila na yung ginagawa ni Trump ay sinisiraan niya ang sistema ng katarungan sa Amerika. Sabi naman ng mga, siyempre, mga maka-justice system, si Steinglass, sabi niya, far from expressing any kind of remorse for his criminal conduct, the defendant has purposefully bred disdain for our judicial institutions and the rule of law, and is done to serve his own ends and to encourage others to reject the jury verdict that he finds so distasteful. So, ang impression nitong mga abogadong ito, yung ginagawa ni Trump ay pinapakita niya na walang silbi yung mga jury. Okay, gano'n lang kasimple. Sabi naman ni Steinglass ulit, sabi niya, put simply, this defendant has caused enduring damage to public perception
of the criminal justice system and has placed officers of the court in harm's way. Yan, sabi ni Stinglass. Sabi niya, itong dependent na si Trump ay talagang siniraan niya ng puri, kung may puri man, ang sistema ng katarungan sa Amerika. At sinasabi niya, ang lahat ng abogado, officers of the court, abogado, fiscal, at attorney general, district attorney, lahat parang siniraan niya at ito ay baka pwede silang saktan ng sinuman na naasar sa kanila. Okay? So Blanche said that he strongly disagreed with Stinglass. Si Blanche naman na abogado ni Trump ay kumontra. Sabi niya, hindi. So at every turn, Trump and his lawyers have fought Manhattan prosecutors since the beginning of the hush money investigation in 2018. The challenged prosecutors subpoenas and rulings by Merchan, si Justice Merchan ito, battling all the way to the Supreme Court multiple times, including an effort this week to stave off Friday's hearing. On Thursday, the Supreme Court said it would not intervene on Trump's behalf, clearing the way for Merchan to issue his decision. Alam mo kasi, inakusahan na ngayon ang Supreme Court sa Amerika. Ang Supreme Court sa Amerika, madali silang balat sibuyas sila. Madali silang napahiya sila sa akusasyon ng mga publiko na sila ay makatrump. Dahil nga sa isang kaso na may kinalaman doon sa pagrarayot ng mga tauhan ni Trump, ay hindi nagdesisyon ang Supreme Court ng US na hindi pwedeng kasuhan si Trump sa mga opisyal ng kanyang trabaho bilang presidente. Ngayon, pwede ba yan sa Pilipinas? Opisyal na ginawa ni Duterte ang pagpapatay sa kanyang gamit ang kanyang war on drugs. So kung susundin natin ang teorya o ang doktrina na nilabas ng Supreme Court ng US, hindi pwedeng kasuhan si ERAP, si Duterte. Kasi nga, official action ni Duterte yun eh. Tinawag pa niya na yun daw ano. Pero ang nakakaganda lang dito, pag pinag-usapan natin sa International Criminal Court, sa International Criminal Court po, hindi sila kumikilala, ang batas ng Rome Statute ay hindi kumikilala ng tinatag ng immunity from suit. At hindi rin nag-expire ang lahat ng krimen pagdating sa International Criminal Court. Nang ibig sabihin na kahit mamatay pa si Duterte, hindi nag-expire ang kaso. Maliban na lamang kung masentensyado siya o di kaya kung ma-acquit sa absoluto siya. Ganun lamang po. But we're going to appeal anyway. So mag-apila daw yung abogado ni Trump. So I'll do my little thing tomorrow. They can have fun with their political opponent, Trump said. So although there are no cameras in the courtroom, an audio recording of the proceedings will be released after the hearing concludes. So while Trump's trial arraignment brought crowds and overnight lines on Friday morning, the general public line was sparse and no onlookers in the park across the street. So anyway, hindi ko na pabain itong kwento. Total, American setting naman ito. Hindi naman tayo interesado dito. Importante lang dito, pinapakita ko lamang na ganun ka-beautiful, ganun kaganda ang jury system. At ako po ay inaadhika ko na palitan na natin ang sistema natin ng jury system. Wala na ako, sawa na ako sa mga justice natin. Ang justice system natin, mga judge, umaasa lamang pure doon sa dokumento. Hindi na sila umaasa sa desisyon ng tinatawag na judicial notice of mankind and what should a human being do if a human being is placed in that particular circumstance. Kagaya sa circumstance ni Bong Revilla, nakalagay siya sa ganong sitwasyon, senador siya, ayaw niya, mabisto siya. Of course, he will do everything na walang ebidensya. Gayon, ang justice natin, si Geraldine Pate, kung na-promote pa pagiging presiding justice ng Sandigan Bayan, to hell with you. Na-promote ka pa, kabastos ng desisyon mo. Sinabi mo lang, dahil wala lang dokumento, may pakita na si Bong Revilla tumanggap ng pera. Pero, but then, sino ba ang politiko na hindi bobo na magpapakita ng ebidensya laban sa kanya? Yan na po ang sinasabi ko. Kaya gusto ko palitan ang sistema ng katarungan dito. O ngayon, dyan lang siguro tayo. O sa magtawag na lang tayo. Si Mick Kupal, your game is come sim. I know that, but in a law before any
Alam mo, because si Epal, pwede ko na sabihin na ikaw po ay unreasonable, ikaw po ay hindi kulang ang kaalaman mo, sabihin ko lang ganun. Kasi ang gusto mangyari, hindi ko gusto tawagin sarili ko na doktor. Doktor po ako. Binigyan po ako ng Doctor of Jurisprudence. Kung hindi, yung ibang abogado hindi na tinawag sarili doktor, well, option naman nila yon. Pero doktor pa rin sila. Pero ang lahat ng abogado bago maging doktor, ay binibigyan muna ng diploma ng kanilang school. Ang ibang abogado po, hindi binigyan. Bira lang po. Okay? Mikupal, whoever you are, but the problem with you is you are pretending to be liking me, but in the opposite, you are the one. Ang ginagawa mo dyan, kunwari, nagkwekwento-kwento ka na ganon, but then your story is a story full of nonsense. Pasensya ka na, Mikupal. You better stop your doing that because if pasensya ka na kung hindi, i-block ka kita rito. Your game is a scam, shame, sabi niya. But as a postgraduate degree holder, as well, it is fundamental for us to acknowledge. Ba't ganun mo naging issue sa iyo yan? Wala ka na ba ibang issue? Hindi yan importante sa issues of times. Ang issue sa atin ngayon, corruption. Please lang, Mikupal. This is your last warning. Do not talk about that already, okay? Ayoko mong tawagin ka kung ano ka pa. Alolalya, bro, sunny day, PM, sunny day, good afternoon. Linda De Los Reyes. Engineer, ano na masabi mo tungkol sa pag-appoint ni BBM sa... Ayun, sinabi ko na nga. That's a lot of nonsense. Bakit in-appoint mo? Premyo ba yan for absolving or acquitting a man that is proven to be corrupt? Dito sa bansa natin, gano'n na. Gumawa ka na masama, bibigyan ka ng premyo. Gumawa ka ng mabuti, paparusahan ka, kagaya sa akin. Gumawa ako ng mabuti, nagsampa ako ng reklamong plunder laban sa congressman namin na kurakot. Lakas naman ang ebidensya ko. Tapos, may nag-connect sila sa Supreme Court. Ayaw ko lang sabihin, Mr. sa mga justices. Hindi ko alam kung totoo, pero ang narinig ko, I will be honest with you, ang narinig ko, ang binigay sa akin ng mga informante ko, nagbigay ng pera si Bantag. Si Bantag! Para madisbar ako. Ganun lang po kasimple. Linda De Los Reyes, hindi Toto, ang masabi mo sa, ayong in-appoint pala. Watching from Taguig, si Toto, Alex Ulin, Sunny Day. Seven Samurai, Alola, Sunny Day. O, yun. Siguro si Miko, ngayon ko lang nakita si Miko kasi, kakampi ka siguro ni Erwin Tolpo, no? Kaya nakita dito. Wala ka lang ginawa. Dito ko na mag-asar sa akin. Okay, Alolalya, gusto mong i-downgrade ang aking credibility. Kasi to tell you honestly, Mikupal, naging journalist po ako for 15 years. Editor po ako sa People's Tonight. I hope you have read the name Toto Kausing in People's Tonight during that time. Kaya, I'm proud to say that I have no record of corruption. Ganun lang ho kasimple. Kaya matapang po ako sumigaw laban sa corruption. At wala silang ibabalik. Hindi po kagaya ni Erwin Tulfo. Sigaw na sigaw sa corruption. Corrupt numero 1. Dumatanggap ito ng hatag o monthly bribe dyan sa Customs Bureau. Kaya siya yumaman. Tapos nakipagkutsaba pa kay Atong Ang para kumita sa isabong. O tapos nakipagkutsaba pa sa illegal recruitment dun sa New Zealand para kumita din siya. Pagkatapos, alam ko nakipagkutsaba din sa mga drug lords yan. Kaya kumita yan. O, malupit ako magsalita. Pero ang opinion ko lahat yan. Wala din akong ebidensya na direkta. Kundi ginagamit ko lang Solomonic wisdom. Jimmy Bautista, Alolalya, Walden Berry, good PM Ninong, watching from Guam, USA, Walden Berry and Bury. So, shout out sa inyo, Walden, mga inanak, Walden, tsaka Bury. Swerte naman ni Trump, sentensyado, pero walang pagkulong. Ito nga, swerte si Trump, pero nirespeto, sinabi ng justice, nirespeto lamang namin ng opisina ng Pangulo ng United States of America. Kaya hindi ka namin bibigyan ng sentensya. Pero guilty ka. May sentencing ka na guilty ka. Ganun lamang po ang sinabi ng korte. The court said clearly in English, the court respects the office of the president, but the court does not respect
the occupant of the office. At least, with that, mapapahiya man lamang si Trump sa buong mundo. Jeremy Bautista, pero bakla mo, ano bang naging ugat ng sentensya ni Trump? Tinapilit, tinatago ang ibinayad sa prostitute na ginamit niya. Pilit itinatago. Ay, nako. Ewan ko lang sa mga Amerikano, bakit binoto nila? Wala nang magawa yan. Hindi naman natin may karapatan bumoto dyan yan, a felon, a criminal, sinintensya, naging presidente. That only happens in South Africa and the United States of America. Ano naman sa South Africa? Nasintensyahan na walang kasalanan si Nelson Mandela, nakulong siya ng 27 years, pero nang lumabas siya sa kulungan, naging presidente. But then, that Nelson Mandela, despite the incarceration for 27 years, he is a man of wisdom, he is a man of principle, and he is the man of the greatest reputation that any politician we can see anywhere in any part of the world. So Jamie Bautista, once they selected you to be one of the jury, you will be excused from your work. And while you are doing your civic duty, the government will pay you as well as compensation. Yun, in-explain ni Jamie Bautista kung paano magiging jury. Oh. Kaya ako talagang advocate talaga ako na dapat sa Pilipinas ngayon, jury system na tayo ngayon. Bakit anong lamang kung jury? Hindi mo kayang diktahan ang jury. At kung hindi mo kayang diktahan, masentensyado yung mga kagaya ni Ampatuan. Masentensyado yung kagaya sa lahat-lahat na mga naabswelto. Ang daming naabswelto dito dahil sa judge. Madali lamang po magbigay ng pera sa judge. With due respect sa mga judges sa ngayon, kasama ng mga kaklase ko naging judge, with due respect, ang judge po, i-generalize ko na lang, madali po bigyan ng pera para magbago ang desisyon. Madali po maghanap ng mga padrino para mababago ang desisyon. Madali po kayong takutin. Ang pinapoint out ko na mali ang desisyon at iniisip ko dahil mali, klarong-klaro mali, ay si Judge Barakias. Sino si Judge Barakias? Siya ang nag-absuelto kay Bantag sa ginawa ni Bantag sa pagpatay ng 10 bilanggo ng mga Chinese diyan sa Parañaque City Jail nung ginranada niya. Akalain mong judge na yun? Maniwala sa kwento lang, kwento ni Bantag, na kaya daw niya napatay yung 10 ay sapagkat ganito ng kwento. Pinatawag yung 10 mula sa kanilang selda, pumupunta sa kanyang opisina. Tanong, sino ba sa mga pinatawag diyan ang pwede makapagdala ng baril, kutsilyo o granada? Imposible yan. Kasi lahat bago lumabas, nakapkapan yan. So, nung pumasok sa kanyang opisina, sabi ni Bantag, nagtutbrush siya muna, pumasok siya muna sa CR, nagtutbrush siya. Noong habang nagtutbrush daw siya, may bumabaril daw sa kanya. Maniwala ka ba dyan, Judge Barakias? Itong hindi pa lang siya, kung talagang totoong babarilin siya, nung hindi pa siya pumasok sa CR, doon pala binaril na siya. At tika, at sino ba ang taong babaril sa tao na hindi nakikita sa loob ng CR? Kaya tingnan mo si Haring Solomon, hindi mangyayari yan. Judge Barakias. Kaya, bakit ka naniwala dyan? Yan ang sinasabi ko na palitan natin ang sistema ng katarungan. Kasi ang judge madaling takutin. Sigurado ako tinakot na ni Bantag yun. At that time, si Bantag ay kabit kay Duterte. Takot si Judge Barakias kay Duterte. Yan lang talaga ang katotohanan dyan. Kaya, naniwala ka sa kwento ni Bantag na kaya ikaw ay nang sinilip mo mula sa CR, nakita niya, binaril niya kuno. At natamaan niya kuno yung tao may hawak ng granada, kaya namatay sila lahat. Kabuang Bantag, saan ka na? O, yan lang masasabi ko ha. Your game is a scam, shame. I'm not a law professional. Why should that be relevant unless you are trying to flex you are being a nerd? Postgraduate degrees are not only for law. There are also doctors. Sino ba tinitira niya? Si Miko. O, siguro nerd. Siguro si Miko Pal eh. Miko Pal. Hindi ko sinasabi Kupal. Pakalan mo talaga Miko Pal. Hindi kasi sabi na Kupal ka ha. Sorry, pasensya na. Bumblebee. Crisanto Jesus Mamento. Bonjour, Doc. Watching from France. Bonjour. Okay. Alolalya. Si Jimmy Bautista, I once called
for jury duty about 7 years ago. It was a case of DUI, a very simple case, but we were convicted. We convicted the guy for the felony. O yun, meron tayo dito isang audience na veterano sa jury trial. Naging juror din siya. So your games is a scam shame. Don't call me a waste if you haven't reached the educational levels we attained. We already contributed through the thesis to the growth of profession. Unlike maybe you wish you can pass your BS degree. Mikopal, your game is a scam. But huwag kayong mag-away. Maging magkakaibigan na lang tayo. Whatever course na-achieve natin, it doesn't matter. Kasi unang-una, tayong mga may dikurso nakakahiya. Bakit ko nasabi? Bakit? Si Bill Gates, hindi naman ka-graduate. Bilyonaryo. Wala tayo doon. Sino pang bilyonaryo na hindi man lang nakatapos? Ang dami. Ang daming bilyonaryo na hindi nakagraduate. Kaya wag tayo. Ang isa pa ma-point out ko si Henry C. Naging number 1 sa Pilipinas na richest. Sa sapatos lang na nagaling. Hindi naman siya nag-graduate. Sino pang ibang, maraming mga Pilipino rin na yumaman. Mga Amerikano lalo, maraming yumaman. Sa Brazil, sa ibang bansa, sa India ngayon, maraming mga mayayaman. Kaya, ang kurso natin, importante lang na educate tayo ng basic education. Because by experience of time, although hindi recognized sa any school, you can achieve those wisdoms. Kagaya kay, alam ko naman na si Jesus Christ, wala na, hindi. Alam niyo ba kung anong elementary school gumraduate si Jesus Christ? Bakit matalino? Alam niyo ba kung anong elementary school o kindergarten na lang si Haring Solomon gumraduate? Wala. Lahat ng mga ito, hindi ito aral. Kaya we should never be proud of our courses. Whatever highness of the degree that we achieve, hindi po yan license para magsabi na pinakamagaling tayo. Education is one, pero ang katalinuhan is another thing. You may be educated, but you are not intelligent. Okay? But it's another thing also if we talk about behavior or your character. You may be educated and the most intelligent, but you have no good character. Ganun lang po kasimple yan. Franklin Panugaling, akala mo, di ba si Marcos, pinaka-genius ang tingin ko dyan. Pero number 1 na thief. Ganun lang po kasimple. Ibig sabihin po, ang pagiging mabuting tao at hindi mabuting tao ay nakabase po yan sa inyong ugali. Di ba, Mikopal, sabi ni Kalbo. Kaya, the fact na ginamit mo ng salitang kalbo, ad hominem yan laban sa akin. Pero but then, why should I get angry if you call me kalbo? Totoo naman akong kalbo. Bakit ako magagalit, di ba? Okay? And to tell you, Mikopal, I do believe no lawyer can beat me when it comes to jurisprudence. Okay? Your game is a scam ship. Sige, tama na siguro to. Mahaba na tayo. Malapit to. Winzurilla, Imor Nibal, nakain na lang ni Mikopal yung oras ko dito. Sana babati pa ko sa inyo. Polo Carpio, Heriberto Filemon and Jape. Dito po sa atin, mga magnanakaw na politiko naging gatasan. Si Imelda Sinoy Talaugon. Sino pang iba? Si Bumblebee. 138 ang IQ ni 138 pong IQ ko, bahala ka na kayo. Hindi ko sinasabi genius ako. Bahala. Tapos Leonardo Valdemoro. Good day po, Engineer Toto. Nandyan po si Trump, convicted sa kanyang kaso. Yan nga. Sinisample ko si Trump sa Pilipinas. Sa Pilipinas, marami. May iba dyan, may ebidensya na nga dyan nakawala pa rin. Tatawagin lang technical. Kunwari, nahuli lang pag-file. Jojo Gamito. Pati si Trump, niluloko niya din. Hindi ko niluloko. Ito to mga kakampi to ni Satanas. Jojo Gamito, no? Kakampi ka ni Satanas. Bill Claveria, Virgilio Lopez, Tony Vileta, tapos Bill Claveria, Ruel Cagbay, Jack Ramos, naiko pala kanina, no? So, Titina Gallardo, Nicolas Naras, Benny Lamela, at saka Bernardo Amig. Okay, siguro tama na muna, no? Magandang hapon na lang. Magandang hapon! Magandang hapon! Erwin Tolpo, BBM, puro ayuda na lang. The grossest and the grandest thievery is occurring in the Philippines by the use of ayuda.
Oh, sige.